wag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan magpakailanman. Ngunit wag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan magpakailanman. Huwag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan magpakailanman. Ngunit huwag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan magpakailanman. Magmahalan magpakailanman. Magmahalan magpakailanman. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Praise Webis the Lord. na naman. Tani, ang bilis-bilis ng mga araw, ano? Oo. Webis na naman po, mga kapatid. At sa araw na ito ay pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol sa Christian suffering. Di ba baka naman tanungin nila, December tani, ano? Christian suffering yung ating At ito daw yung ring na ayaw isuot ng maraming tao. Kasi naman po mga kapatid, wala namang pinipili ang suffering na araw o okasyon. Kaya kailangan po maging ready tayo dito sa Christian suffering na ito. Pero bago po ang lahat, hingin po muna natin kay Sister Nene na mag-opening prayer. Yes, Lord. Thank you, Lord. Muli, Panginoon, kami ay dumudulog sa inyong harapan. Salamat, Lord, sa kapangyarihan ninyo, sa inyong presensya at sa anointing po ninyo sa aming gagawin ngayon. Yung mga nakikinig pong mga kapatiran, salamat, Lord, na mabuksan ang puso at kaisipan at magkaroon ng encouragement at kalakasan sa pamamagitan ng mga salitang maririnig po nila ngayon. Mangusap po kayo, Panginoon, gamitin niyo po kami para maipahayag ang inyong kalooban. Sa gayon, marami pang tao, Lord, ang naising lumapit sa inyo at mahalin kayo at paglingkuran. Salamat po muli, Lord, sa inyong walang hanggang kabutihan sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. So sa atin pong VOTD, sa linggong ito, sinabi ko na pong sa linggong ito dahil iisa lang naman po ang ating topic. At ito po ay makikita natin sa Philippians chapter 1, verse 29. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ito po ang ating verse of the day. Kagaya nga po nung natalakay na natin nung Lunes at Martes ay walang exempted dito sa Christian suffering. Kaya kailangan matutunan natin siya kasi po, whether you're a Christian or not, dadaan po talaga tayo dito sa suffering. Ang mahalaga nga lang po dito, kagaya nung natopic ni Sister Maripas nung Martes, let us be sure that we are suffering for doing right, not for doing wrong. Yes. So nakita na natin nung Martes, yun pong mga pinagmumulan kung bakit may mga sufferings. Yun nga natalakay ni Sister Paz, minsan, through our own mistakes and sin. Tayo ang may kagagawan. Minsan, tayo na may kagagawan, binibintang pa rin natin kay Lord. Minsan naman po, ang mga sufferings na dinaranas po natin through the mistakes of others. Pero pagdating po doon, do not worry. Because yung mga ibang tao intended it for your harm, but the Lord intended it for your good. At siya na po ang bahalang mag-ayos nun.
Tapos naman po yung iba natutukso. Kaya po, sinasuffer nila yung consequence, hindi ba Tane? Yes. At ang pinakamaganda po dito, dun sa suffering na ito, if it is under God's providence or it is the dealings of the Lord sa inyo. Pagka po mga ganon, we will come out, mga kapatid, stronger at with more wisdom. Kasi kapag ka naisip mo at naapuhap mo kaagad na yung dealing sa iyo ni Lord is for your own good. Sometimes dinidil ka to forsake something na hindi according to His will. Minsan naman po, dinidil ka niya para puturuan ka. Or sometimes po, yung dealing sa atin ni Lord ay para po tayo pagpalain. Kaya kailangan malaman mo at unawain mo para magkaroon ng magandang result ito sa iyo. And for today naman po, malalaman po natin ngayong araw na ito, why do we suffer? Yan, praise the Laging Lord. tanong yan, Tane, di ba? Oo. Why me? Why me? Why do we Bakit suffer? nga ba tayo nagdurusa? Kasi kung tatagalogin natin yung suffering, dusa, sakit, no yun, yung trahedya sa buhay. Pero naalala ko, nagtanong si Rhea, ba't malungkot pag may birthday? Minsan malungkot kasi, halimbawa, namatayan ka. Nagkukos talaga yun ng sorrow. Pero ang sabi nga ni Lord, yung sorrow natin momentary lang. Kasi alam natin that yung loved ones natin, especially if they are in the Lord, they are in the best place ever. So, ito pong word na nakuha ko, natuwa pa ako kasi hindi naman kami nag-usap ni Tita Rhea, yung Philippians 1:29. Yan yung pang pinali ko. Nabiro mo, hindi lang tayo binigyan ng privilege to believe in Jesus, but pwede ba yun? Privilege to suffer for Him, makiisa. Alam nyo, ang nakakatuwa, yung So, word privilege na... pala yun, Tane, Oo, ano? privilege. At saka yung fellowship with the suffering of Christ. At habang inaaral ko nga kagabi, ako yung mismong nasabi ko, Lord, biro mo, binigyan mo kami ng privilege to empathize with you, with what you underwent on the cross of Calvary. Amen. Kaya dito sa Philippians 3, ito po ay natackle natin nung kami ay ng Elijah. Sa verse 10 po, ang sabi po dito ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Biro mo, ano plural? Being made conformable unto His death. Now, how many of us would like to empathize with Jesus, with His suffering? Payag ka ba mapako sa krus? Although may mga tao na pagka, di ba, mahal na araw tari, nagpapapako, ako nakakita talaga sa Maribelis niyan, yung they plug themselves, talagang talsik-talsik ang dugo. Pagkatapos, pupunta sa ilog, magiinuman. So yun ba ay empathize ba yun? Nag-empathize ka ba? You have fellowship. At alam niyo yung word na fellowship, natuwa ako tari, ang ginamit ding meaning sa Greek ay koinonia. Koinonia? Oo, na ang ibig sabihin ay partnership or communion with. Kaya pag tayo po pala ay may pagdurusa na ipinahintulot ng Diyos, especially persecution, yung pala we are having fellowship with Christ's suffering. That's why Paul says, di ba sa Galatians 2:20, sabi niya, di ba, Amen, I am crucified with Christ. Madali po palang sabihin, pero talaga ba willing ka makrucify din kagaya ni Lord? Nakabayubay ka dun sa krus, nakabilad sa araw, dumudugo ang iyong katawan, tapos tinusok ka pa sa gilid. Payag ka ba ma-put into shame? Tane, kantahin mo nga yan. Ha? May kanta yan. Sige, try. Oh. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loves me, and gave Himself for me. Nakakaiyak naman. Kasi, pagka alam nyo, kahit na i-review natin ng ulit-ulit,
Kaya maiintindihan na natin ngayon pag tayo nagdurusa na persecute because we are the followers of Christ. So natuwa ako, si Douglas Alban, meron siyang 5 na binigay. Why? Pero habang kaaral ko po, natuwa ako, mahilig ako kasi di ba tari yung letter S, letter P, meron akong puro S. Okay. Yung nabanggit na kanina, yung since effect. Kagaya nung kay Miriam, di ba? Sabi niya sa Numbers 12:10 na bakit? Si Moses lang ba kinakausap ni Lord? So, nagkaroon tuloy siya ng leprosy. At meron pa, ito si King Asa. Gusto ko ito tari kasi binigay ito sa akin ni Lord. Sa 2 Chronicles 16:12, sabi doon that King Asa had a severe foot disease, but instead of going to the Lord, he went to the doctor. And after 2 years, he died. Sabi ko, Lord, ayokong mamatay. Hindi ako nagpunta sa doktor. Kaya, yun, no, mga kapatid, meron yung effect ng sin. Tapos ako, I remember din, na there was once in my life, Christian na po ako, I did something not right talaga. Inuuntog kong ulo ko pag naalala ko. Pero alam niya, napakabait ni Lord na nung nagkasala, alam niyo yung nito, antidote? You just say, Lord, yes, Lord, you are right in assessing and evaluating that I have sinned against you. So pag nagsisi po mga kapatid, Psalm 32, as if we have not sinned. Clean slate ang ibibigay ni Lord. Tapos may nakita din ako dito sa sins, yung self-inflicted pain, yung suffering. Yung kagaya mga nagpapakamatay because they are tired of this world. Ni-inflict nila, tapos ang malungkot, hindi naman sila namamatay. So, alam mo, naglaslas. O di naubusan ng dugo. Nagdoble, suffering pa. Oo, yan, double jeopardy sila. Tapos ano pa yung mga self-inflicted? Yung mga na-depress, di ba? Na-depress sila, iniwan ng asawa. Ba't sila iniwan? Kasi hindi naman sila mabuting spouse, kaya sila iniwan. So, yun mga self-inflicted pain. So, 2 na. Tapos pangatlo, yung God's will nga, yung Son's working in our lives. Yes. Yung sa John 9, sabi niya, bakit ba siya nabulag? Sabing ganon doon. Nabulag ba siya kasi yung mga magulang niya may kasalanan? Hindi. Nabulag siya para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasabay na rin yan dun sa Savior's glory. Doon sa Savior's glory naman, yung si Lazarus na binuhay ni Lord. Sabi, Lord, mabaho na siya. Umiiyak na sila Martha and Mary. Lord, sana nandito ka. Hindi, sabi ni Lord, yan ay para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos na siya ang author of life. So, tapos pa, meron pa yung suffering as he wills. Ito tari. Ito yung persecution. Alam niyo, pag binasa niyo yung Luke version ng Beatitudes sa Luke 9, sabi doon, dance for joy. Tari, dance for joy. Na pinipersecute ka na. Alam Dance nyo na. for joy, sing your praises. Oo. Kasi naalala ko yung kapatid ko when sinabi ko sa kanya, why don't you read the Bible? Tumaas yung boses ko. Siyempre, sabi niya sa akin, you better build your own house so that you can shout loud. At yung persecution yun. Tapos siyempre, nag-walkout ako. Pero alam niyo, ang gandang walkout yun kasi yung kapatid ng hipag ko, hinatid kami. Natid kami hanggang dyan sa exit ng sukat. Tapos ang maganda pa, binigyan kami love offering. O, di ba? Yun yung suffering as he wills. Kasi hindi ako, pwede ko naman sabihin sa kapatid ko, hindi. Basta sabi ko, I'm very sorry. I raised my voice. Sabi ko, it's all right. Sabi ko, I will just go home. So I went home. Thank you, Lord, for that. Kaya, salamat kay Lord na. So, suffering as he wills. And then, ito yung sharing in His secrets. So, pag tayo pala ay nagsasuffer, mga kapatid, yung nasi-share ang word dito, kaya nilagay ko lang sharing in His secret, yung intimacy with God. Kasi if you have fellowship in His resurrection, yung power niya, naranasan naman natin yan. Pag nag-lehens, gumagaling, meron tayong word of prophecy. Pag sinabi na, mag-pray ka, ako nga, natutuwa ako pag sinabi ko, sige, tatawagin na kitang doktor simula ngayon. Alam mo, natutuwa ako yung mga pinagpipray kong ganon, nagiging doktor. Tapos pag sinabi mong, magiging buntis ka by this time next year, nabubuntis talaga. Tayo ba may kapangyarihan? Bakit ako hindi mo sinabihan ng ganon? Hindi ba yung word ako By sinabi? this time next year. Hindi, yung sa'yo yung Psalm 114 ba yun? Yung the childless woman. Naalala ko yun. Oo. Alam nyo, ang isa para makita ang glory ni Lord, kasi si Lord hindi subject sa age. So whether you are this age or that age, kaya niya, pag meron ka pang bahay bata, kaya niya lagyan ng Pero bahay okay na ako, bata. Tani. Wag na. Wag na, not now na. Wag na. Okay na ako. Kaya alam niyo mga kapatid, tuwan-tuwa akong inaaral dito. At sabi nga, merong misconception that I would like to share with us. Isang popular daw misconception that being a good Christian ensures us against
harm or suffering. So parang pag mabait na Kristiyano, wala na daw harm or suffering. God makes bad things happen only daw when we have fallen into disfavor with Him. Yun. Misconception Oo, yan. misconception Oo. pala yun. Kaya sabi nung author nga, wag daw tayo matuwa when misfortune comes to good people na sabi, ayan kasi nung araw ganun yan. Minsan daw ganun daw sinasabi ng mga tao. So huwag tayong matuwa. Meron din yan sa Proverbs. Sabi, don't rejoice when your enemy has fallen into misfortune. Yes. For God will change His mind at baka ikaw ang mapuntahan. Tama. Parang si Haman, di ba? Oo. Doon sa kanilang Kristo. So yun mga kapatid, na yung to have fellowship with His suffering ay ma-identify natin. Di ba pag nung nag-suffer si Lord sa cross, ang sabi niya doon sa mga pumako, Father, forgive them for they do not know what they were doing. So kaya ba nating sabihin, yes, ako mga kapatid, masasabi ko na. Kasi there was once na talagang yung persecution from within, no, na yung nga sabi mo, Tari, kasama mo, tapos mayroong yung nasasabi, tapos talagang nasasaktan ka. Pero talagang yun, ngayon pinapasalamatan ko na yung pangyayari na yun. Kasi marami akong natutunan doon. Natuto ako mag-worship kay Lord, natuto akong lumapit kay Lord ng todo-todo. Kaya yung sinasabi, yung sharing in His secret. Kasi, sabi nga sa Psalm 103, last na verse 3, He made known, 103 verse 7, He made known His ways to Moses, but His works to the Israelites. So, iba yung alam natin yung paraan ng pagkilos ng Diyos kaysa yung gawa lang ng Diyos. Kasi marami tao alam nila ang gawa ng Diyos, powerful siya, creator siya, pero yung the way He moves in our lives, and one way that we know more about God is through the fellowship of His suffering. Praise God for that. Amen. Alam nyo, kanina pa po inuulit-ulit ni Sister Nene na you empathize with Christ's suffering. Diba? Sa John 13:16, sabi dito, very truly I tell you, no servant is greater than his master. Mga kapatid, kung ang Panginoon na pinaglilingkuran po natin ay nag-suffer, siya nga walang ginawang kasalanan. Yes. And yet, He suffered. Yeah. So, kung ang ating master suffered, tayo din naman. Kaya sabi doon, no servant is greater than his master. So, are you greater than the Lord at ayaw mong mag-suffer? Hindi ba? Kaya po mga kapatid, at ang naman dito, pagka naiintindihan mo ng siya ay nagkatawang tao at nag-suffer din, meron kang assurance na He knows what we are going through. Yes, amen. Hindi po siya Diyos na deadma sa mga ating mga pinagdadaanan. Sa Hebrews 4 yan eh. Oo, naranasan din po niya yan. Kaya alam niya. Kaya never think po na when we are suffering, pinabayaan na tayo ng Diyos. O kaya ba't niya generic question din yan tani, di ba? Why me? Tsaka bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari sa akin to? Bakit po hindi? Tsaka may nagsasabi pa, nagtatights naman ako, nagba-Bible study. Opo. May ganun pa. Tama, mga kapatid. Na para bang dahil nagtatights ka, hindi ka magsasuffer? Di sana nagtights na lahat ng mga tao, kahit na hindi Christian, hindi ba? So, yun yung mga misconception po na natalakay ng ating kapatid. Alam niyo po, ang Diyos, kapag ka po inalaw niya ang sufferings na dumaan sa buhay natin, hindi po niya kailangang magpaliwanag sa atin kung bakit. Yes, amen. God is sovereign, mga kapatid. Remember that He is the Creator. We are only the creation. He's the potter, we are the clay. Oo, hindi po, wala pong responsibilidad ng Diyos na i-explain po sa inyo o ipaliwanag kung bakit po niya ito hinayaan na dumaan sa atin. Later on po, malalaman mo rin na if you, kapag ang buhay mo kasi in-offer mo na kay Lord, tani, di ba? Nothing will come to you without His permission. Yes. Even yung mga sufferings na yan, do not worry po. Lahat po yan ay under ng control ni Lord. Lagi kong di makalimutan tani. Yung nakita ko sa FB noon na parang drawing or cartoons na
na nagrereklamo yung isang tao na bakit ganun Lord, pinabayaan mong dumanas ako ng ganito. Parang yung mga pagsubok kasi, ganito kalalaki yung mga bato na nababato sa kanya. So parang sinising niya ang Diyos, bakit niya hinayaan yun? Tapos biglang sabi ni Lord sa kanya, picture una, yung pangalawang picture, anak, sabi niya, kung hindi ako nandito, eto na ang gugulong sa'yo. Tapos makita mo, nasa likod ni Lord, boulder, na hinarangan niya pala. Kaya pala ganun na lang kalalaki ang mga dumating sa kanya kasi hinarangan na ng Diyos yung pinakasobra na hindi niya nakakayanin at ikamamatay na niya. So minsan ganun, nagrereklamo tayo kay Lord na parang pinabayaan niya tayo without knowing na mas grabe pa dapat pala yung darating sa'yo. Nag-intervene na lang si Lord, kaya ganun na lang ang dumaan sa'yo. Yes. At saka alam niyo mga kapatid, if I may say, Tari, habang inaaral ko kasi binabasa ko yung mga suffering ng mga Kristiyano na pinaalis na sila kasi bawal silang mag-translate ng Bible, bawal silang magpahayag. Pero hindi sila umalis. Yun, Alam niyo, naiiyak ako nung nag-aaral ako kagabi. Alam mo, Tanay, minsan naiisip ko yan. Sabi ko, kung yung nangyari kaya sa mga early Christians, mangyari sa atin ngayon, kakayanin kaya natin yun? Kasi Tane, di ba? Meron akong mga napapanood, yung mga early Christians, para itakwil mo yung yung faith mo, binubunot yung kuko mo. Binubunot yung kuko mo. Oo eh. Tapos, parang naiisip ko rin yan, kakayanin ba yun? Ang masakit pa, Tari, naka-witness yung mga mahal mo sa buhay, kaya na pinapatay ka. Tapos naisip ko yung Tane, sabi ko kay Lord, siguro pwede naman sabihin ko lang, no, pero sa puso, hindi naman, para wag ka na lang mag-suffer. Pero yung iba, kinamatay nila yung Tane. Pero hindi talaga tinalikuran. Hindi nila, dininay si Lord. Oo, hindi nila dinenounce, mga kapatid, yung faith. Yung translator ni Wycliffe, binabasa ko. Tapos sabi nung yung mga terrorist na, sige, bigyan kita ng 10 days, umalis na kayo dito. Hindi umalis yung magnanay niya. Pero binaril siya sa harap ng kanyang mag-ina. Yes. Nakuminga ako ng malalim kagabing binabasa ko. Sabi, yun yung mga kapatid, tayo dapat nandun sa krus. Kasi walang kasalanan si Lord. Tayo may kasalanan. Pero siya ang nagdusa. Parang sabi nga if you have read the book by Charles Dickens, yung Tale of Two Cities, yung isa do mayaman, nakapag-asawa, I just forgot the name, no? Na instead na yung mayaman yung mahirap na kasi siya bagabon, robber, ganyan, etc. masamang tao. Sabi nung mayaman, wag na lang siyang mapriso, ako na lang. Yun ang ni Charles Dickens. Si Lord, siya walang kasalanan talaga. Si Lord. Parang si Nene. Hindi na si Nene ang naku, maiyak na ka na. Wag na siya ang ipako, ako na ang ipapako. Biro mo, yun ang fellowship with Christ suffering. Nakiisa siya sa atin na yung makasalanan. Tapos tayo ngayon na nagdurusa dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Hindi ba tayo magsasabing, mawala na lahat, Lord, wag lang kayo. Amen. Yeah. Naku mga kapatid, alam nyo pag pinag-uusapan tong suffering na ito, walang katapusan. Yes. Oo. Pero araw-araw, hindi naman po namin sinasabi na unawa na namin lahat yan, kaya kahit anong dumating, hindi po. Up to now, may mga trials and persecutions pa rin kaming nararanasan na sa unang balsada hindi mo maintindihan. Salamat na lang po sa guidance ng Word of God and the Holy Spirit. Yes, every day, nire-reveal niya sa iyo ang purpose kung bakit ka dumadaan dyan. At yun po ang nagiging kagaangan natin para hindi na tayo manisi kay Lord na ba't hinayaan niya na dumating yan sa atin. Yes. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid. Maraming salamat, Sister Ne, para po sa pagbabahagi niya ng pagpapatuloy ng ating series na Christian Suffering. Yes. At mga kapatid, we only have... maraming salamat, Sister Ne, sa iyong pag-invite sa bahay mo. At ang ganda pala ng bahay mo, may fireplace. Amen. We only have 23 days before Christmas. Wow! Kaya ang ganda. Iba ang Christmas tree ni Sister Nene sa Christmas tree ni Sister Maripas kahapon. Di ba? Magkaiba sila. Oo. Ang ganda ng bahay ni Tane at meron pa siyang mga ito. Mukhang lang meron pa siyang mga...
Oh, nasa Tagaytay po kasi ang bahay niya. Anong tawag dito? Christmas socks. Yan ba yung mga lalagyan? Ang nasa loob niyan ay mga regalo. Ay, amen. Thank you, Lord. Prayer namin yun, magkaroon tayo ng panregalo. Birthday ni Lord Tane. Kaya maraming mga regalong paparating. Thank you, Lord. Ngayon pong araw na ito, meron na naman pong reason ng ating mga kapatiran, mga ibang kapatiran natin to celebrate this day ng bonggang-bongga because it's their birthday! Kaya, praise God. happy birthday po mga kapatid, Sister Jam. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday again, mga kapatid. Thank you, Lord. Celebrate your special day with thanksgiving sa nagbigay po sa inyo ng araw na ito. Si Lord po yun, mga kapatid. Ayan. Kukorek ko lang po ang aking sarili, mga kapatid. We only have 22 days before Christmas. Nanlabo po ang aking mata. Kaya 22 days na lang po at Christmas na. Mga kapatid, ngayon dako na tayo, Tane, sa pinaka-favorite ni Sister Maripas. Praise God. Thank Ang you, Lord. ating pong memory verse of the week. At isa po ito sa ating mga scriptural song. Ang sabi nga natin, pag hindi nyo pa ito na-memorize, ewan ko na lang. Dahil ito po ang heart of the Bible. Sige, aawitin natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Hindi ko na siya uulitin, Jam. Ayan. John 3:16, ang ating pong scriptural song of the week. Thank you, Lord. Review. Si Tanya, kaya i-try natin sa scriptural songs. O sige, try natin si Tanya sa ating scriptural song. Psalm 119 verse 11. Tanya. Thy word. Yan. Thy word. Have Thy I... word. Sige. Tayo magkasundo. Sige. Okay. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against Thee, O Lord. Memorize ni Tania. Philippians 1:6. I'm Confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. Ayan. Psalm 84:11. For the Lord God Is a sun and shield.
The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Gandun lang, tani. Ha? Thank you, Lord. Ay, madali yan. Lamentations 3:23. The steadfast love. Sige. Yan na, yan na. Sige. The Steadfast love of the Lord never ceases, and and His His faithfulness will never end. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Oh, isa na lang na scriptural song. Yung paborito ni Sister Lisa. Psalm 23 verse 6. Ayun. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Okay na ako doon, Jam. Sobra ka naman, ha? Pinarusahan na talaga si Tane, no? Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Tari, no? na nag-gain ng konting di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung kaba-kaba. Ayan. Yan Praise po yung God. ating memory verse of the week. Praise. At ngayon naman po, ang ating new song of the week. Brought to us by Sister Sally Bartolome. At siya rin po ang composer nito, mga kapatid, ha? At tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Hindi yun ang title niya. Sinabi ko lang yun kasi may kaparehas na title yun eh. Pero ang kanya pong new song of the week ay Tuloy pa rin ang Pasko. Pakinggan po natin ito. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin ligaya ang dala-dala. Ano man ang iyong kalagayan, may lungkot man o ligaya, tuloy pa rin ang Pasko. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin ligaya ang dala-dala. Mahirap man o mayaman, pag si Kristo ang nananahan, tuloy pa rin ang Pasko. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat.
Thank you, Lord, sa ating new song na composed by Sister Sally. Tuloy na tuloy pa rin talaga naman ang Pasko, mga kapatid. Ayan. Ngayon naman po sa araw na ito, atin naman pong pakinggan ang pagbabahagi ng dalawang kapatid natin from our LBC Outreach. Ito po ay si Sister Ami Hernandez at si Sister Offie Carion. Good morning, Jesus! Ayan, thank you, Lord. Nagpapasalamat kami kay Lord kasi nabigyan kami ng pagkakataon na ma-interview ang ating kapatid na si Sister Ami at si Sister Offie. Ayan, thank you, Lord. Itong mga nakakatuwa kasi itong mga mai-interview natin ngayon, mga pioneer kay Lord to. Talagang si Sister Ami, ito yung siya na lang yung natitira dito sa Los Baños. Kaya mamaya tatanungin natin kung paano ang ginawa niya, kung bakit nanatili sa ating Panginoon. Kaya excited kami kasi talagang marami itong isi-share kay Lord ng mga kabutihan ng Panginoon. Sige, Sister Ana, ikaw. Bago tayo mag-umpisa, mga kapatid, tayo muna ay mananalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Papurit, pasasalamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami binigyan muli ng pagkakataon upang ihayag ang kalwalhatian niyo sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na wala kaming ibang inasahan kundi ang inyong salita. Huwag niyo po kaming iwan, huwag niyo po kaming pababayaan at maraming salamat po sa patuloy na paggabay at patnubay na ipinagkakaloob niyo po sa amin sa pangaraw-araw. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Sige, bati naman kayong dalawa dyan. Batiin niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Ayan. Thank you, Lord. Sino mauna? Sister Ami muna. Binabati ko ang aking mga anak sa Kalawan at saka mga batch 74 na classmate ko noon at saka ang aking sister Ormina Marquez, nanonood siya ngayon at ang aking mga anak, mga kapatid ko, nandito na ako. Dati tayo lang, nakikinig lang kayo dyan sa atin, nanonood. Ngayon ako na napapanood nyo dito sa GMJ. At syempre, ang brother husband ko, hi, Brother Johnny. Hello, Tito Johnny. Sister Offie. Binabati ko po ang aking mga anak. Lapit. Salamat po na binigyan kami ng pagkakataon na kami rin ay makapagpasalamat sa Panginoon at ito ay ma-interview na para sa kung anong kabutihan ni Lord ang ibinigay. Kaya po sa aking mga anak, hello, na andito na. Susunod ako na yung papanoorin nyo. Ang gayak namin, yung aking mga apo, yung pala lola muna nila mauuna. Kaya thank you po kay Lord. Hello sa inyong lahat. Amen. Thank you, Lord. Okay, sige. Sige. Umpisahan na natin, umpisahan na Minister natin to. Otan. Ayan, thank you, Lord. Sister Offie, ilan po ba muna ang iyong anak? Ilan po ba yung anak niyo? Ang anak ko po ay, ang iniwan po sa akin ng aking asawa ay 5. 2 lalaki, 3 pong babae. Iniwan. Ibig sabihin, balo na. Balo na rin. Walang ibang inaasahan kung hindi ang ating Panginoon. Totoo po 5. yan, totoo. Thank you, Lord. Sister Ami, ilan naman ang inyong anak? 5 din po. Pero, thank you, Lord, hindi pa siya iniwanan ni Brother Ay, Johnny. Wag muna po, Wag muna. Lord. Thank you, Lord. 5 din. Alam ko, Minister Otan, itong dalawang ito ay matalik na magkaibigan. Sparing Partner. Ayan, Thank you, Lord. Kahit saan man yung isa, yung nandun din. Ngayon, pangalawang tanong ko. Sa inyong dalawa, tignan ko sino unang sasagot. Kamusta na ba yung ating mga kanya-kanyang buhay? Yung buhay po namin talaga ngayon, talaga pong malaking pagbabago ang ibinigay po ni Lord sa amin. Dahil noon, di ba, nagdadasal tayo, pero ngayon, alam natin na kahit tayo nag-iisa sa buhay natin, hindi ka pala nag-iisa. Na andyan si Lord, na laging gumagabay. Kaya talagang nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon na nadala po ako dito sa gawain ng Kompi po. Yun po yung hindi
hindi matataos yung pagpapasalamat dahil kulang sa mga pagpapalang ibinigay po ng ating Panginoon. Amen. Oh, Sister Ami, naman, kamusta ang po buhay? kayo? Masayang-masaya sa awat grasya ng Panginoon sa paglilingkod sa Panginoon. Thank you, Lord. Dahil kami, awat grasya ng Panginoon ay nakapanatili sa Panginoon. Dahil ang nagdala sa amin sa ganitong gawain ay wala na, si Sister Violi. Pero thank you, Lord. Ayan. Sister Ami, matanong kayo, ilang taon na ba kayo sa Comfy? Amen. 32 na. 32 years. 32 years na si Sister Ami sa Comfy. Sister Ami, kung matatandaan mo, sino ba yung kauna-unahang worker na pumunta dyan sa inyong lugar sa Kalawan? Ha? Baka naaalala nyo, Sister Ami. Si Brother Didit at si Sister Malu. Ayun. Tabora. Si Brother Rene Perez, Sister Baby, at saka si Brother Jerry Angeles. Praise. Grabe. Kaano pa namin noon ang Batulaw. Ayan, thank you Lord. Si Brother Jerry Angeles, na kay Lord na. Si Brother Rene, nandyan sa kanila sa Moonwalk. Yes. Tapos yung binanggit mo, may Brother mga Didit. Brother Didit, may sarili-sarili ng community. Thank you, Sister Ophie, ayan, ilang taong ka na ba kay Lord? Kami po, 16 na taon na. Ang pinagsimulan po talaga namin nung dumating si Sister Ami sa Bukal, na doon po nag-aral sina Kring at saka po si John Paul. Si John Paul po nung grade 2 pa lang. Ang laki na nga po ngayon niya. Ano pa siya noon eh. Ang biruan namin, habol ni Tita Ami, popolbuhan, ganyan. Pero ngayon, binatang-binata na. Kaya po talagang thank you kay Lord na yung pagkakadala ni Lord sa Bukal, alam ko po na si Sister Ami ang ginamit. Oh, si Sister Ami ginamit. Sister Ana, ano ba masasabi mo kay Sister Ami? Thank you, Lord. Kasi naalala ko, nung kami ay na-assign ni Minister Otan dito sa San Pablo, Los Baños, Kalawan, Bukal, Outreach, way back 2016, mga kapatid. At talagang nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil si Sister Ami, nung ako ay bumalik dito sa San Pablo noong 2016, tinuring akong isang anak. Kaya ang tawag ko sa kanya, Mamila. Wow. Kung ano yung tawag sa kanya nung kanyang mga apo, pero hindi po ako apo. Anak lamang ang turing. Pero ang tawag sa kanya ay Mamila. Sabi ko, ayos yun Mamila. Alam nyo kung ano si Sister Ami, pero lahat sa lahat naman to na manggagawa. Hindi pwedeng hindi kakain sa bahay nila. Ayan. Totoo po talagang, Sister Ami, di po ba kayo napakasarap magluto? Alam nyo talagang, sabi ko, ano nga yung favorite namin, Mamila, na inihahanda nyo sa amin lagi pagka kami ay assign sa inyong bahay. Yes, thank you Lord. Hindi mawawala. Lahat siya sa worker, di ba? Thank you Lord. Sinaing na tulingan. May pakimkim. May pa-blessing pa. Thank you Lord. Thank you, At salamat sa Diyos. Yung ating mga co-workers ay damang, sabi nga, naranasan kung ano yung tanggap nila, lalo na si Sister Ami at si Brother Johnny sa lahat ng manggagawa. Kaya 33 years na po siya sa Comfy at tunay ngang walang pinagbago, sobrang pagbabago. Sister Ami, ano po yung sabi nga naranasan nyo na sa pagiging Kristiyano, simula nung magbigay po kayo ng highlights sa pagiging Kristiyano nyo nung napunta kayo sa Comfy? Ang sa akin ay malaking pagbabago sa aking sarili nung kami napapunta sa Comfy. Unang-una talaga, kasi ako sobrang taray, matapang talaga ako. Pagka nakarinig ako ng hindi magandang salita, talaga nanunugod ako, nagmumura. Pero salamat sa Panginoon nung ako'y nakapakinig ng salita ng Diyos, unti-unti niya akong binago. At talagang ngayon, awat grasya niya, hindi na ako nagmumura. Sipin mo, 33
3 years na ako sa Compi, samantalang noon ano lang ako, wala pang mga apot, maliliit pa ang aking mga anak. Pero ngayon, grasya at awa ng Panginoon hanggang ngayon ay andito pa rin kami Patuloy sa na Panginoon. binabago. Ayan. Amen. Salamat Thank sa you, Lord. Diyos. Konting ano lang, yung mga naalala kay Sister Ami. First time kong mag-outreach sa Kalawan, binata pa ako, ganun katagal. Tapos, ito sila Sister Ami, hindi ko makakalimutan to si Sister Ami kasi nung dumating kami ni Minister Jerry yata, ang kasama ko noon, pagdating namin doon sa prayer meeting, wala pa sa prayer meeting. Sabi namin, asa kaya si Sister Ami? Yung pala si Sister Ami nung araw, meron siyang tinda nila, naglalako ng tinda, paninda doon sa lugar nila. Tapos magtitinda siya, ilalako niya. Tapos pag alam niya, pag alas 5 na, prayer meeting na, tsaka siya uuwi. Tapos magugulat ka sa kanya, pag uwi niya, yung paninda niya, minsan pinapakain pa sa amin, kaya minsan nakakahiyang kumain kasi parang yung paninda ni Sister Ami. Pero sasabihin na lang ni Sister Ami, thank you Lord. Kasi bakit kamo, yung paninda na yun, meron na raw tubo yun at blessing na lang yun, may natira pa na yun ang ipapakain niya sa manggagawa. Kaya itong si Sister Ami, talagang makikita natin na talagang nanatili kay Lord. Yung mga kasama, wala kay Lord. At thank you Lord, nanatili kay Lord. Kaya kung dati-dati, si Sister Ami, nagtitinda, naglalako para mapaaral ang kanyang mga anak. Ngayon, kamusta na ba yung mga anak mo, Sister Ami? At ano ba ang nangyari sa iyo na itong pandemic na to? Mukhang mas lalo kayatang na-bless. Mamaya na si Sister Opie, ha? Sister Ami, kasi pag tinignan mo, nung una, sakripisyo, talagang masugid, talagang nanatili kay Lord. Tapos yung pag-support sa manggagawa ng Diyos, talagang inuuna ang salita ng Diyos. Ano ba ang naging bunga nito sa buhay mo, Sister Ami, sa pananatili mo sa Comfy? Ang naging bunga sa aming pamilya, sa akin, ang pananatili sa Comfy, ay talagang hindi kami tumigil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung paghihirap namin noon, talagang kahit na wala kaming pamasahe, papunta ng fellowship, talagang nakakatuwa si Lord. Hindi naman alam ng kapatiran na wala akong pamasahe pabalik. May magbibigay na lang sa'yo ng pamasahe para ikay makauwi. Kaya talagang ano pang gagawin mo para hindi ka makapanatili sa Panginoon, di ba? Napakasarap ng buhay ng nasa Panginoon. Thank you, Lord. Parang buhay na buhay sa kanya yung life verse niya na kanina pa niya nababanggit, yung pananatili. Ano ba life verse mo, Tita Ami? Sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyong inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Talagang buhay na buhay ang salitang yan sa amin. Dahil dati dapat magsasarado ng prayer meeting. Pero talagang hindi ako nakatulog ng gabi. Dahil nasabi ko, iniwanan na akong lahat ng mga nag-umpisa ng Comfy sa amin. Ako na lang natitira. Pero sabi ni Lord, manatili ako. Kaya ako'y buhay na patotoo, grasya at awa ng Panginoon na ilang taon na ako dito, nagkaputi na ang aking buhok, nagkaapo na ako. Talagang salamat sa Panginoon sa pananatili na ibinigay ng Panginoon sa akin dito sa ating gawain. Thank you, Lord. Kaya, Sister Ami, dudugtungan ko lang iyong life verse. Sabi po sa Marcos 13:13, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kaya ang pananatili hindi lang sa maliligtas, Panginoon, pagpapalain pa ni Praise Lord. God. Amen. Kasi parang pinuntahan ko yung kanyang mga anak, dati parang wala silang mga sasakyan, tapos ang bahay, ganun. Ngayon, nakaayos ang bahay. Kung kailan pandemic, nakapagpatayo na, nagpapaayos ng bahay. Yes. Tapos yung kanyang isang anak ay nakabili ng sasakyan, may sariling bahay. Tapos yung isang anak niya, ang asawa ay vice mayor ng
Kalawan, Kalawan, Laguna. grabe yung pagpapala ng Diyos. O si Sister Opie naman. Sister Opie, ilan taon na ba kayo sa Panginoon? 16 years. 16 years, 16 din pala siya. Ngayon, Sister Opie, doon sa pananatili mo kay Lord sa Comfy ng 16 years, ano ba ang naging bunga ng pananatili mo rin kay Lord? Malaki po talaga yung naging bunga. Kasi dati po, di ba pag tayo may problema, magmumukmuk. Iminulat po kami ng mga worker na hindi kailangan na malungkot ka kung ikaw ay may problema. Ang pinakamalaki po talagang problemang dumating sa buhay ko, yung mawala yung asawa ko, yan. Pero sa awat grasya po ni Lord, kasi akala ko noon, titigil na talaga ako noon sa Comfy. Bago kasi siya nawala sa mundo, may nangyari pang hindi maganda. Pero sa awat grasya ni Lord, ang sinabi niya sa akin, anak, manatili ka dito. At ikaw ay aking, yung bang hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Yun po yung itinanim ko talaga sa isipan ko na kahit alam ko na ang mga kapatid ko ay hindi nila gusto, yung iba hindi gusto kasi ipinagpapalit ko yung Sunday, sama-sama kami dapat. Pero, aatin ako, mas gusto ko umatin ako ng gawain po natin na minsan nga, nasabi na ng isa kong kapatid na pinagpapalit mo nga kami. Pero may nagtanggol naman na kapatid ko, doon siya masaya. Ayun po yung, di ba sabi Praise nga, God. wag natin hanapin sa kamunduhan ng kasiyahan. Kay Lord natin hanapin. Yun po yung mga itinanim ko po sa puso ko na kaya alam ko po na hindi yung sasabihin natin na kaya ako tumagal dito, gani Sister Ami, hindi po. Kaya po ako tumagal dito sa awat grasya po talaga ni Lord na ginawa niya sa buhay naming mag-iina. Kaya po talagang, ayun nga po, paulit-ulit kong sasabihin, kulang ang pasasalamat sa kagandahang ibinigay po sa amin ng ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi pag tinignan mo, talagang mapalad si Sister Opie kasi nakilala niya si Lord at nakilala niya si Sister Ami na nagdala ng salita ng Diyos sa tahanan nila. Kasi kung walang salita ng Diyos, di ba, parang pag tinignan mo, pag nawala yung brother, husband mo, parang titigil yung iyong mundo. Parang wala na. Pero ano ang pinalitan ni Lord? Kasiyahan. Kaya hindi siya tumigil ng pag-attend ng prayer meeting, kung saan ang prayer meeting sa Los Baños, sa Kalawan, kasama natin itong kapatid na itong dalawa na to, kulang na lang to sa dalawa na to. Pumirma eh. Talagang pag tinignan mo, at pag tinignan mo nga, wala nang asawa, pag tinignan mo, pero pag tinignan mo, parang batang-bata pa. May jacket yan. Bakit? Ano ang sikreto? Kasi ang sikreto, imbis na magmukmuk, imbis na magkulong, lumabas at naging abala sa gawain ng Diyos at naging masiyahin. Kasi sabi dito, pinakamagandang medicine pala yun, yung pinakamasiyahin. Sabi dito sa Proverbs 17, sabi dito 22, ang taong masiyahin, humahaba ang buhay. At ang malungkutin, unti-unting nachuchugi. At thank you, Lord. Nakita mo yan, ha? O, di ba? Laging naka-smile, kaya hindi mo makitang may problema. Nakita niya ang sikreto si Kristo sa buhay niya. Ayan. Minister Otan, nakilala na ng ating mga kapatiran, ng ating dalawang kapatid. Etong si Sister Ami, kilala niyo po si Sister Alex, yung favorite ni Pastor Alex kasi kapangalan. Ito nga yung sinasabi ni Tita Ria na hindi pwedeng hindi pakakantahin. Siya po yung lola, si Sister Ami na sa simula, children ministry, Sister Ami, binit-bit na niya kasi unang apo po niya si Sister Alex at alam nyo, worshiper sa ating Panginoon at talagang hindi pwedeng hindi kakanta itong batang ito. Tingnan nga natin kung kanino nagmana si Sister Alex. Sister Ami. Ayan po ang ugat ni Sister Alex. Ano ba ang iyong favorite? Kay buti mo. Kay buti mo, Minister Arnold.
Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Ayan. Thank you, Lord. Kaya pati pag-awit niya, nagpapasalamat kay Lord kasi wala tayong ibang maibabalik kay Lord dun sa magandang buhay, sa magandang pamilya, sa masaganang pagpapala. Hindi naman natin maibabalik yan kay Lord, yung mga material things na yan eh. Amen. Ang tangi lang natin maibabalik kay Lord kung hindi papuri at pasasalamat. Nandito yan sa Psalms, sa awit 50 verse 23. Ang parangal na nais ko na sa akin ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuri walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Amen. Kaya sabi doon, wala tayong ibang maibabalik kay Lord sa lahat ng pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos kung hindi papurit, pasasalamat. Sa papurit, pasasalamat, binabalik natin yung gratitude na ginawa sa atin sa buhay natin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Lord. Minister Otan, hindi naman papayag yung sparring partner ni Sister Ami na hindi daw siya kakanta. Pero bago siya kumanta, ano ba ang salita, ano ba yung nanatili sa kanyang word na binigay sa kanya ng Diyos? Ano ba yung pinanghahawakan mong pangako ng Diyos na hanggang ngayon, baon-baon mo, saan ka man pumunta? Amen. Yung pong Joshua 1:9. Inuutusan ka, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot at manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumunta. Ano yan? Joshua 1:9. 1:9. Huwag kang matakot. Huwag Kang matakot at thank you Lord, ranas na ranas. Ano ba konting sharing naman, paano binigay sa iyo ni Lord yung message na? Nung po talagang dumadaan ako sa mga pagsubok, hindi ko po akalain na ito yung ibigay na word sa akin ni Lord. Nung mabasa ko siya, sabi ko, Lord, ikaw talaga yung kasagutan sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Kasi sabi mo, wag akong maglupaypay. Kailangan magpalakas ako. Kaya po talaga pag yung may pupuntahan na sa kompi, larga. Si Minister Andy po, ang tawag na po niya sa akin noon ay si Sister Shama. Kasi daw po ako sama ng sama. Sama ba? Meron tayo ha? May mga pangalan Yun po ng yung Panginoon, tawag niya sa meron akin siyang na pagka po kakaiba. ako Shama. Shama pag na po ako Shama. nakakita niya,
Ayan na si Sister Shama kasi sama yan ng sama. Praise Yung po God. yung naging sa akin ni Brother Andy noon. Na hindi naman po talaga nasayang. Na Amen. dahil noon nga po paghawak ko na yung mic, naiyak na ako. Di ba ngayon? Masaya na talaga. Pinasaya na po talaga ni Lord. Yun po. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Kaya Sister, pagtinig ng... Samahan niyo po ako doon sa kanta Oo. kasi parang nalimutan ko Oo, na eh. konting ano lang, Konti syama lang ng syama daw. Ayan. Thank you, Lord. Jehovah, syama. Ayan. Ayan, thank you, Lord. Kasi Ito yung po talaga yung ano yung sa buhay ko talaga. Oo, yung message niya, sandali muna, yung message niya, bago dumating doon, meron munang una yun sa verse 8. Sabi dito, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kasulatan, bulay-bulay mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasasaad dito. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Bago dumating doon, kailangan patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi pag puspos ka ng salita ng Diyos, pag meron kang salita ng Diyos na pinangahawakan, kaya sabi doon, saan man tayo pumunta, di ba? Sasamahan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya ngayon ay si Sister Shama. Ayan. Ngayon, ano bang awitin na may babahagi mo sa amin na tumimo sa iyong puso? Yung kung maalala ko yung buhay ko. Hoy, Uy, kanta yan ni yan, Tita kita mo. Ria na. Oo, kung Talagang naaalala. bigay to. Ano mo yan, ha? Oo. Nandiyan si Tita Ria. Kanta ni Tita Ria yan, ha? Tari, yun daw po. Fan po talaga ako ni Sister Ria. Fan. Tari, fan mo daw po. May jacket. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilimang siyang naroon. Laking Pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Minsan pa. Ayan. Kung Maalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilimang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. Ayan, Minister Lagot ako dito sa Ota. O, di Oh, ba? buti na Talagang lang, magagaling yung... sa kompi lang po kumakanta yan, si Sister Ota. Yun ang Salamat sa sinasabi ko na kulang na lang pumirma. Kita mo kahit mag-isa mag-prayer meeting sila mong maghiwalay, pwedeng makapag-prayer meeting kasi nakakapag-preach na, Ayan. nakaka-awit na kay Lord. Talagang thank you Lord. Kailan ba pipirma yan? Ayan, Minister Otan, kaya lang medyo tayo mag-time out na, no? Oh. Pero napakasarap po, sa totoo lang, napakasarap pong maging bahagi ng ating mga kapatiran kung paano yung buhay nila ay binago ng Panginoon na ngayon nararanasan nila ang pagpapala at ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw sa kanila. At tunay nga pong kulang ang oras, mga kapatid, kung sabi nga sa paghahayag ng kabutihan ng Diyos sa buhay nila, babalik po kami, mga kapatid, dito sa sa GMJ. Di po ba, mga kapatid? Amen. Kaya, mga kapatid, yung mga outreaches natin, mag-antay lang po kayo. Pupuntahan namin kayo, mga kapatid. Ayan, At maging bahagi rin tayo ng Good Morning
Jesus. Kaya pag pumunta kami dyan, pag nakita kayo ni Pastor, alam nyo na. Talaga katulad dito, talaga hinahati-hati kami para lahat ay makabahagi sa gawain ng ating Panginoon dito sa Final live stream. message. Final 1 minute. message. Ayan. Bago tayo manalangin, Sister Minister Opie, Otan. final message. Ano bang may babahagi mo sa kanila na bagamat ikaw ay nag-iisa sa buhay, 5 ang anak mo, tas nagpatuloy ka kay Lord at sabi mo nga yung dating buhay na wala, pinasagana ni Lord. Ano bang may babahagi mo sa kanila? Ang masasabi ko lang po sa yung mga bago pa lang na nakikinig o nakakarinig po ng salita ng Diyos, magpatuloy lang po kayo kahit walang pamasahe. Ibigyan po kayo ni Lord. Amen. Kasi po ngayon, sa totoo lang po, yung iba yung saganang ibinigay ng Panginoon po sa aming lahat. Kasi po ako, yung kalakasan na lang po na ibinigay ni Lord, dun po ako nagpapasalamat po at nagpupuri talaga na ang aking mga manugang, sila nagtataka din kung paano daw po ang ginagawa ng kanilang mami at nakakapagpatuloy. Sabi ko, si Lord lang ang dahilan. Sa Kanya lang tayo magtiwala. Kaya papuri pasasalamat po sa Panginoon. Thank you, Lord. Tignan nyo yan, wala pang pamasahe noon yan. Kita mo naman ngayon, yayamanin na. Di ba? Kita nyo, iba yung nagagawa ng salita ng Diyos, yung pananatili kay Lord, hindi lang material, physical, spiritual, talagang pasasaganahin tayo ng ating Panginoon sa lahat ng aspect ng ating buhay. Sister Mamila. Ami. Ako naman po, ang masasabi ko po, kung sino man po yung mga may dinadala ngayon sa kanilang mga buhay, manatili lang po tayo sa Panginoon. Siya po yung bahala. Dahil ang masasabi ko po, grasya at awa ng Panginoon na makapanatili kaming lahat dito. Dahil maraming mga pagsubok ang dumating sa aming buhay. Salamat sa Panginoon, sa mga manggagawa na ipinapadala niya sa amin at patuloy kaming nakakapakinig ng mabuting balita at yun lamang po, manatili tayo sa ganitong gawain at si Lord ang bahala. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Makita natin talaga nung una parang sa tingin ko kay Sister Ami, parang pag pumupunta kami sa prayer meeting, parang pasan yung daigdig. Pero unti-unti doon sa salita ng Diyos, patuloy na tinanggap yung salita ng Diyos, nanatili kay Lord. Kaya tayong lahat, sabi doon sa John 15:7, manatili tayo kay Lord at ang salita. Ano man ang pagsubok na pagdadaanan natin, kung mananatili tayo kay Lord, buhay na sagana ang ipagkakalo at kasiya-siya. Kaya pag tinignan natin, pag pumunta ka ngayon doon sa bahay ni Sister Ami, hindi na siya naglalako. Doon yan na. Ayan, doon yan na. Pinasagana na ni Lord. Minister Otan, no-excite din si Minister Otan. Tapos na tayo. Hindi. Kasi, Kala ko mag-umpisa uli si kaya hindi ako mapatigil. Kasi, ako, isa rin akong naging saksi sa buhay ni Sister Ami kung paano talaga na-bless yan ng ating Panginoon. Yung dating wala, pinasagana ni Lord. Sige. Ngayon, wala na kami magagawa kundi magpapaalam na. Ngayon, kung gusto nyo pa, i-request nyo lang kay Pastor tsaka kay Tita Ria na i-type nyo kung pwedeng balik-balikan namin dito. Pwede kami, Kasi marami pa kami ibabahagi sa mga kabutihan na ginawa ng Diyos. Sige, mananangin tayo. Lord, maraming salamat muli. Ginamit mo ang 2 kapatid namin, ibinahagi nila kung paano nanatili kay Lord, ibinahagi nila sa aming lahat kung paano nanatili kay Lord, ano man ang mga pagsubok, nawala ng asawa, pero nanatili kay Lord, eto na ngayon, pinasagana ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to na ginamit nyo ang aming kapatid. Patuloy nyo silang gamitin, palakasin, para hindi lang sa kanilang pamilya, hanggang sa mga kaibigan, ay maibahagi nila ang salita ng Diyos at maraming madala kay Lord. Kaya Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito na ginamit niyo po ang 2 ito. Kaya wala kaming maibabalik kung hindi papurit, pasasalamat sa lahat ng ginawa niyo sa buhay naming lahat. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen! kung naaalala ko ang buhay. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless mga kapatid.
Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. Ngunit pagsapit ng Setyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, hindi ko maikukubli, kagalak ang hatid pag sumasapit ang Disyembre. Nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong pagdating ng Kapaskuhan. Ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibibigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, ikaw at ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng